Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Ame from Japan. Ay, baluga. This reading is for you, Cancer. Ano ba yan, ate? Tingnan natin na iyong unang linggo. Habol tayo, unang linggo ng November. Cancer. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo ha, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaaring ito is vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa card, wala kung kanino man. Meron tayong Gemini, Sagittarius, Libra, Capricorn, and Aries. May mga kasiyahan ako nakikita sa'yo or makakaramdam ka ng kasiyahan by this week, no? Maaari magkakaroon ng mga promises, situation, pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa magulang, sa kapatid, sa a person who's connected sa'yo, pwedeng sa isang babae. Pwede ikaw ang promises or someone is may promises na magaganap sa iyo. And then, ang nakikita ko rin is parang may mga bagay ka na iisipin. Parang nandito ka sa sitwasyon na may mga idea, you have an idea, or doing something creativity, passion, idea, mga iisipin na gusto mong mag-success, na gusto mong mag-fulfill, or gusto mong ma-achieve, no? Na doon ka sa point na yun, this time. Nakita ko, maaring may mga aalamin ka na bagay-bagay, maaring ganun sa iba sa inyo kasi nasa iyo naman yung key. Kung ano man daw ito is, the key is in yours, ibig sabihin is lahat, the answer, yung question mo sa sarili mo, yung answer na yun, nasa sa'yo yun. How to fulfill something into your life is in your hand. Yung mga fulfillment and solution making, nasa sa'yo yun, no? Yung mga answering. Yan na nakita ko sa iyo. May mga bagay na mag-open sa iyo. Iba sa inyo talaga nagta-tarot reading kayo, no? Kaya kung kayo, may mga hindi man siya tarot reading sa iba, pero there's a partnership, ako nakikita sa'yo, maaring may tao na ko-connect sa'yo, may mga tao na makikilala, or meron ako nakikita na connection. There's a connection, or magkakaroon, ha, ng connection sa isang tao na in a distance. Pwedeng nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, nasa ibang baryo, ganyan, yun ang nakikita ko sa iyo. Maari din na sa iba is meron kayong a-actionan this time, may mga action, may mga desire, at may mga paninindigan akong nakikita sa inyo, yun. Merong sinasabing, there's a luck, may mga chance din ako nakikita dito na pwedeng yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng travel. Malapit yan, malapit man o malayo, maaari sa ibang bansa, o dyan sa malapit sa inyo, sa probinsya, o kaya is may tao na magkakaroon ng connected sa'yo na para to do something. Pwedeng gano'n. May mga lakad kayo, ganyan, alis kayo. Kasi sabi ko rin naman kayo na may kasiyahan, di ba? Maaring related siya sa kasiyahan, maaring related siya sa mga idea, or creation, or action, or yung dinidesire mo, pwedeng gano'n sa iba sa inyo. Yun. Meron daw, makaka-receive ka daw ng news and message, maaring related sa isang babae. Sa iba sa inyo. Pwede sa iba, vice versa. Yun nakita ko. Pwede lalaki sa iba kasi hindi kayo pare-pareho ng energy. Yan, magkakaroon mga collaboration, partnership, dealing. Yan, may mga dealing sa iba dito, kontrata ito, ganyan. O pwede naman na sa trabaho, di ba? Maaring nahadon ka sa point na gusto mo maghanap ng bagong trabaho, gusto mo mag-apply dito, gusto mo you have an idea na gusto mo may trabaho ka na pero gusto mo pang magkaroon ng plus income, pwedeng gano'n sa iba. Yun, nagkakaroon ka ng gano'n. Pero huwag ka mag-alala kasi nasa sayo siya. Kaya yung success na yun, kasi wala naman siyang pangit, you will be successful, ibig sabihin. Kung ano yung
tatrabahuhin mo, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung aaksyonan mo is in your hand, yung answer na yun. Kung how you commit dun sa bagay na yun, at how hard work mo ibibigay yung presence or your energy mo dun sa bagay na yun, it will fulfill. No, magpo-fulfill siya, ibig sabihin. Kasi sinasabi ngayon is maaring this time is umpisahan mo na yon, no? Maaring mag-a-action ka na this time. Sa nakikita ko dito, may mga new beginning or i-start mo na this time sa nakikita ko sa dito. May mga pagbibigyan ka ng energy mo or may mga activity na gagawin this time sa nakikita ko dito. May sinasabing nag-away anak ko. May sinasabi na vehicles. Hindi ko alam in what way yung vehicles. Yan, maaring magkakaroon ka na connection with someone na may vehicles, or maaring susunduin ka niya, or maaring magkakaroon ka ng may makikilala kang tao na may vehicles, or bibili ka ng vehicles, magpapawag ka ng vehicles, or handin yung sitwasyon na inaasam mo na magkaroon ng vehicles. Iba naman sa inyo is may mga maaari may mga bagong key kayo, ganyan, may marireceive kang key, o kaya naman susi ibig sabihin susi, di ba? Susi ng bahay, susi ng sasakyan, wag naman sanang mawala, di ba? Wag naman sanang mawala yung mga susi niyo. Ingatan niyo na lang din. Yan, tingnan natin. Iba dito thinking about traveling, yan. Energy ni Cancer. May movement ako nakikita sa iyo. Maring may tao na nagkaroon kayo ng distance, or may distance kayo na kukonek sa'yo. Ganyan. Dochi ka dun sa bagay na yun. Magkakaroon ako uli ng connection sa iba. Energy ni Cancer this week. Oh, okay. Saya. Ang cute mo nga dito. Saya mo ng energy Wow. Okay, ang energy mo ang ganda. As in, maganda. Ang energy mo, yes, happy. Happy, parang hando ka sa point na you're always thinking positivity sa nakita ko dito. And then, syempre, energy mo is, kumbaga, andito ka na sa sitwasyon mo na nalalapit na, or mafe-feel mo na there's a hard work situation na malalakpasan mo na. Yun ang nakikita ko. May paggaang ng energy, no? Ibig sabihin. May mga paggaang ng energy, andin yung positive thinking, there's a happiness, enjoyment, success, maaaring may mga kasiyahan din, o kaya nahandin na yung situation na makakaramdam ka ng paglaya sa isang sitwasyon sa buhay mo, sa nakikita ko dito. Paggaang ng energy kasi nakikita ko sa ito. It's more on happiness. Nakikita ko rin na may mga fortunate outcome. Yan, may mga kasiyahan or satisfaction nga, or you feel peace this time. So nakikita ko rin dito, kumbaga nahandun din yung harmony or pagkakaisa ng mga nasa paligid mo, no? Yun ang nakikita ko sa dito. So iba naman sa inyo is meron kayong mga parang pag-aaralan, i-research, o nag-aaral ka, o may mga sisiyasatin ka, aaralin mo, i-research mo, magti-tears of knowledge ka, maaring ganun sa iba sa inyo. Ganun nakikita ko. Sa iba naman, yun nga, it's more on there's a luck, positivity, end of the hardship, kasi it's more positive yung card mo. May mga financial pag-angat, improvement, no? Ako nakikita sa'yo. Maganda yung energy mo. Yan. Sabihin na doon ka sa point na may mga recovery situation. Halimbawa, nagkasakit ka in the past, o hindi naging maganda yung feelings mo in the past, o kaya doon ka sitwasyon na nag-exam ka in the past, halimbawa, ganun. And this time na tapos na yon, kaya nakita ko na yung paggaang mo, mo. Andito ka na sa sitwasyon mo na you're controlling your emotions, also you're controlling yung sarili mo,
andito rin yung parang yung gagamitin mo yung karunungan mo to clarity yung mga bagay na gusto mo pagpasyahan na this time. May mga pagpapasyahan ka daw this time. May mga didesisyonan ka this time. May mga focusan ka na this time. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. No? Anak! Anak! Sandali! Anak! 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 Kilo! 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 Anak! Anong ginagawa mo dyan? Ang kawawa naman yung anak ko. Naipit. Diyos ko po, sorry. Nagdadaldal si mami. Naipit siya dun sa kama. Sorry anak. Kala ko, naglalaro siya. Pasensya na ha. Natakot ako dun ha. Iiyak ako pag nawan ako po. Okay, yun na nakikita ko sa'yo. Ito, ituloy na natin. Yun. It's more on siya ano yung matatag. Pagiging matatag na tao. Hindi yung always na, kaya ko to, kaya ko yan, magagawa ko yan, mafi-finish ko yan. Yung pagbabalik ng pagbabalik ng lakas ng loob, mga ganun. Diyos kitiyo, Diyos mayo, anak, mamatay ako sa inyo talaga. Anong parating sa kanya, universe? Iba sa inyo, parang kayo parang may ililid ka na situation, or maybe you're a leader. Parang gano'n, you're a leader, you're a boss, or meron ka pamumunuan na isang bagay, isang sitwasyon, parang gano'n na nakikita ko. Or maaari may pinamumunuan ka. Parating. Galileo. Ano to, universe? Pwedeng explain nyo sa akin to, universe. Pwedeng sa iba dito is nangyari na to, mangyayari pa lang sa mga susunod na araw, ha? Pero mas good kung paghahandaan mo. Pwedeng explain nyo. Pwedeng explain mo pa to sa akin, universe. Yan natin ha, kasi gusto ko ma-clear. God, devil. Okay. Ito yan, ganito yan. Ganito yan. Parating sa'yo, marami ka raw iisipin. Ibig sabihin, marami kang iisipin, marami kang didesisyonan, or maghahanap ka, parang natin ka sa point na magkakaroon ka kasi ng maraming idea to do things. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun, parang makakaramdam ka ng burden. Ganyan. Siguruhan din yung marami kang iisipin na bagay-bagay. Kaya mag-feel burden ka. Andun yung may mga dapat mong desisyonan, dapat mong i-clarity, may mga sitwasyon na kailangan mong solusyonan kasi andito si Ki no? Andun ka sa point na yon sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon actually na parating na hindi mo aasahan, yan ang nakikita ko sa'yo dito. Yan. May mga halimbawa, hindi mo iaasahan na kailangan na makipagkita dito. Diba? Kailangan connect dito. Hindi mo asahan na kailangan gawin ito, kailangan gawin yon. May mga bagay na hindi mo aasahan na mangyayari. Pero, ang nakikita ko dito is more on it's more on stuck or matatrap ka sa sitwasyon. Ibig sabihin, halimbawa, inaya kita, maaring hindi ka makakasama kasi there's something to do things na mas pagpapasyan o tututukan mo, maaring ganon.
Yun na nakikita ko dito sa'yo. Basta expect the unexpected also. Sa iba is expect the unexpected situation na magaganap o mangyayari. Ako nakikita sa'yo. Andito yung sitwasyon na may mga bagay na hindi mo bibigyan ng ano ito, pagpupursige or hindi mo bibigyan ng pagtityaga. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Yun. It's more on stock trap and depression. Yan. Hindi man siya ganun kalaking depression. Siguro ano siya, disappointment. Ganyan. Pwedeng disappointment sa sarili, pwedeng ma-disappointment ka sa mga gusto mong gawin in life, yung mga inaasam mo, pwedeng ganun, ma-disappointment ka, hindi maganap o hindi mangyari. Pwede rin na may mararamdaman kang lungkot sa iba dito, maaari magkakaroon ka ng hindi pagkakaintindihan sa isang tao na malapit sa iyo. Ganyan. Pwedeng magkasagutan lang kayo, maliit man o malaki yan, pwedeng ma-disappoint ka lang sa kanya, conflict man yan o malaki o maliit ha. Maaari magkakaroon ng mga intense sa iba, may mga makaramdam ka ng lungkot, o kaya is may mga sitwasyon na mairita ka lang, yung mga ganun sitwasyon. Basta expect the unexpected, yung mga magaganap o mangyayari sa part mo. Kung titingnan mo naman, hindi siya maganda, di ba? Actually, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pwede may mga manifestation or may mga hinihintay o hinihiling ka na hindi makamit. Pwedeng gano'n sa iba. Na hindi pa makakamit. Yun na lang sa iba. Pinaka the best point. And then also, parating sa'yo is may tao na gusto kang kausapin or may taong kakausap sa'yo. Pero ang nakikita ko is magno-no ka. Ang magiging sagot mo is no, either no, disappointment, or mainis ka lang sa kanya. Parang gano'n. Hindi siya good actually. Yun ang nakita ko sa iyo. Diba sa inyo, andito yung ano, ang dami mo, may mga responsibilidad ka na gagawin na mahihirapan ka raw. Kasi may mga, iba dito, may mga gusto kang gawin na hindi mo magagawa agad eh. Iba, may mapasok sa yung pera. Ano dapat iwasan niya, universe? Huwag kang mag-iisip ng negative ah. Or someone's thinking about negativity sa'yo. Yan, may sabihin may kung hindi ka nag-iisip, may tao na nag-iisip ng negativity. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng ikaw, pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, karelasyon mo. So, iba dito may separation. Ganyan. Either isa-separate mo yung sarili mo in a situation or someone separating yung sarili niya sa iyo. May separation. Sa iba. Sa iba dito may third party to. Dapat iwasan. Okay. Wait, the Wheel of Fortune and the Wheel of Fortune. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan. Siyempre yung ma-disconnect ka sa mga idea mo, sa mga opportunity na darating sa buhay mo, ganyan. Ma-disconnect ka sa mga inaasam mo. Yan. Tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Huwag mong labanan yung mga pagbabago magaganap sa buhay mo. Iwasan mo yon. Iwasan mo magambala ka. No? Iwasan mo i-delay yung mga pwede namang gawin na. Alam mo yon. Iwasan mo na ma-loss of control ka in any situation in life. Yung hindi mo gamitin yung knowledge mo, yan, iwasan mo. Iwasan mo yung hindi na hindi alisin yung mga bagay na dapat alisin. Tapusin yung mga dapat tapusin. Ganyan.
Yun ang nakita ko dito. And you need to start a new beginning in life. No, iwasan mo yung sadness, syempre. Sadness, negativity, stress, kalungkutan. Yung mga feeling, hindi magsasucess, ganyan. Iwasan mo yun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Iwasan mo yung ulitin yung nakaraan. Isa yun. Yan. Huwag mo nang ulitin yung pagkakamali na nagawa mo in the past. Diba? Kung ano man yan. Halimbawa, nagkamali ka na hindi ka nag-ipon ng pera. Ay, hindi time, kailangan mo na mag-ipon ng pera. Nagkamali ka dati na dapat pala nag-apply na ako ng trabaho noon. Di sana ngayon maganda na yung kalagayan ko ngayon. Huwag mo na ulitin yun. Sana pala nag-apply ako doon sa company na yon. Halimbawa lang ha. Pero hindi ka nakapag-apply. Diba? Mga ganon. Don't delay a situation na pwedeng namang magbago na yung buhay mo. Or pwede na maging maganda yung takbo ng buhay mo. Diba? Yun. Iwasan mo yun. Iwasan mo rin yung mga kaguluhan, pigilan yung mga pagbabago sa buhay, lalo na when it comes to relationship. Wag mo na ulit yung nakaraan. Iwasan mo yung urong-sulong situation. Iwasan mo yung makagkaroon ka na pagkagambala sa mga bagay na gusto mong umpisaan sa buhay. Iwasan mo yung hindi mo fulfill yung pangarap mo sa buhay. You need to see the fact. Siyempre, isa rin yun. You need to see the fact, or kung kailangan mong humingi ng payo muna with someone, mas good yun, di ba? Payo and suporta sa isang tao na mas matanda sa'yo. Mas good yun. Love, sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Uy, devil. May mga magaganap na may getting together pala. May getting together. Maaari ba dito nangyari na to? Yan, maaaring nangyari na, or mangyayari pa lang sa mga susunod. Yan, may getting together, gathering, happy gathering, collaboration, and parang enjoyment. May mga magkikita, no? Magchichill-chill, ganyan. Either family unity, reunion, kaibigan man yan, close relationship, fun, happiness, enjoyment, parang ganon. Sa iba sa inyo is may marireceive daw kayo na gift or tulong. Or ikaw ang bibigay, or ikaw ang bibigay ng tulong. Vice versa. May mga lakad or travel yung iba, malayo o malapit man yan. Meron kaming home, no? Hindi ko lang alam kung ikaw uuwi ka ng Pilipinas, or uuwi ka ng probinsya, or pupunta ka sa kalapit baryo, or someone galing ibang bansa, galing probinsya, or galing ibang baryo, ganyan. Para pupunta sa iyo. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. May magchichill-chill, Tingnan natin to si, when it comes to love. Okay, when it comes sa love, ba't devil lang lumabas, universe? Okay, when it comes sa love, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na ito, itong tao na to, ang nakita ko sa kanya, naging toxic kasi siya. Talagang sobrang naging toxic siya. In the past, andun yung maaring nakaramdam ka sa kanya ng paggagamit sa tao na to, hanggang dumating yung point na hindi naging maganda yung relationship, nagkaroon talaga ng frustration. No? Ako nakikita sa inyo. Pero ang nakita ko sa kanya, nagkaroon siya ng awakening. Itong tao na to, or vice versa, gusto niya ng recovery sa'yo. Pero, bakit may ganun? Nakakatatong devil ka na, Gusto niya ng recovery sa'yo, pero may something sa kanya. As in, may something sa kanya. Pwedeng na-awakening siya kasi na-realize niya na parang naging kulang. May nagkulang sa part niya. Pero, yun lang yung nagkaroon siya ng awakening, no? Pero ang nakikita ko sa kanya dito is, huwag kang kung alam mo na magiging third party ka lang o isapasok ka niya sa third party relationship,
ikaw na yung umiwas. You need to release yourself. Kung babalik man siya sa'yo. Tandaan mo, 3 yung devil na yan. Kasi ng tatoan to may pagkaano siya, sakim. Gusto niya kakabig lang siya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kung kayo naman is in a relationship, ito tayo dyan. Kung kayo is in a relationship, bakit ganito? Pangit. Kung kayo is in a relationship, siguro, it's more on stagnant kasi ito, no? Sa nakikita ko dito. It's more on stagnant siya. Nagkakaroon ng thinking of negativity in this relationship. Siguro may mga point talaga na hindi kayo nagkakasundo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pero pinipilit ng isa sa inyo na maging okay kahit na nagkakaroon siya ng anxiety or kahit nagkakaroon ng chaos or they feeling stuck in this relationship. Kasi hindi ko nakikita yung successful sa relationship. Ang nakikita ko kasi dito sa relasyon na to, masaya lang kayo. Masaya lang. May mga point na masaya kayo, siguro pag nakita kayo, masaya kayo. Pag hindi kayo nakita, okay lang, hindi kami makita, parang ganon. Or kung mag-asawa naman kayo dito sa sitwasyon, may mga point na hindi nagkakasundo, no? Natural naman yun sa relationship. Or maari din naman na kasi isa sa inyo parang walang pakailam or pwede rin na may pinagdadaanan ng isa sa inyo na stressful. Pwede gano'n. Pwedeng may sakit yung isa o pinagdadaanan niya, stress siya o kaya naman feeling burnout, anxiety, nagkakaroon ng chaos, pwedeng sa trabaho niya, pwedeng sa mga kasamahan niya, pwedeng gano'n. Ikaw, sa'yo or sa kanya, pwedeng gano'n. Kaya ang nakikita ko dito, it's more on stagnant yung relationship. Maari may mga point na hindi niya nasasabi sa iyo or ikaw hindi mo nasasabi sa kanya, vice versa. Yun ang nakikita ko. Pero kung sasabihin mo sa akin, ate, nag-growth ba? Hindi ko nakikita yung nag-growth. Pero, hindi ko rin naman masabing nagpe-patient. Ang nakikita ko dito, hindi siya. Pero ang nakikita ko dito kasi, handa naman yung happiness kahit papaano may dumarating naman na happiness. Siguro pagka nagkakaroon kayo ng time sa isa't isa, pwedeng ganun. Kaya nakita ko yung happiness. Iba sa inyo may sakit. Yun ang nakikita ko. Siguro yung mga point na nagiging toxic ang isa, hindi nakikinig, matigas ang ulo, pwedeng ganun. Maaring nakakaramdam na parang minsan minabaliwala o sarili niya na iniisip niya. Ano ganun sitwasyon. Okay, sa iba sa inyo, andito kayo sa sitwasyon nyo na maaring there's a new beginning happening into your life. Maaring nagkakaroon ng mga plano, no? Maaring nagkakaroon kayo ng mga plano, may mga bagay na gusto niyo na fokusan, may mga layunin or planning ka na gustong gawin o gusto mong umpisahan. Pwedeng gusto mo ng trabaho, gusto mo ng may action kasi ako nakikita. Pero nakikita ko there's a option. Kumbaga nagkakaroon ka ng option. May mga few options or may binahan din ka sa point na nagkakaroon ka ng self-doubt, gagawin ko ba siya or hindi. Kaya nakita ko may mga point sa'yo na nakakancel or nadidelay. Yun ang nakita ko. Nagkakaroon ng indecision situation. Pwedeng nalilito ka lang din. Ganyan. No? Or pwede rin naman na kinakabahan ka or kasi kinakabahan ka for the unknown situation. Pwede halimbawa, papasok ka dito, paano pag mag-isa lang ako, ganyan-ganyan, baka hindi ko kayanin, kaya ko ba, mga ganun, may mga self-doubt na situation ako nakita sa iba. Kaya nakita ko sa'yo parang napipigilan ka pa, imbis na mag-go ka na, napipigil pa, ganun ang nakikita ko sa'yo. Indecision pa siya, nalilito ka siguro. Tama, puro beginning ka nga dito no? Okay, may taong ko-connect sa'yo. Makaka-receive ka ng text message or communication with someone na maaring same age mo.
Yun ang nakikita ko dito. Or same age. Sa iba ano to eh. Sa iba, same age mo siya. Sa iba naman is, maring mas bata sa. Hindi siguro hindi kayo nagkakalayo. Mga ganyan. Yun ang nakita ko dito. May mga tension na hindi pa totally natatapos din sa nakita ko dito, no? May mga manifestation ka actually eh. Meron, nandito ka sa sitwasyon mo na maaaring you want to create something into your life, maaaring mga gusto kang aksyonan, may mga gusto kang i-create o gawin o desisyonan, may mga point na magka-concentrate ka dun sa sitwasyon na yun, maaring matagal mo na tong ginagawa. Yung iba sa inyo, ganun na. Maaring ginawa mo na siya noon at gagawin mo siya muli ngayon. Or maaring still na nagtutuloy-tuloy, itutuloy mo yung bagay na yun. Yun ang nakikita ko sa ito. May sitwasyon na maaring itutuloy mo yung ginagawa mo na yun, tapos ipagpapatuloy mo siya. May sitwasyon na gano'n. Ano to? Nako, naloko na. Okay. Bakit? May challenge ka. Magkakaroon ka ng challenge. May mga sitwasyon na nag-aalangan ka. Halimbawa, gusto mo na umpisahan to, pero nag-aalangan ka pa rin. Halimbawa, gusto mong gawin ito, gusto mo i-create ito, gusto mo pumasok sa trabaho, o kahit sa relationship, ganyan. Or maybe something project, pwedeng iba sa inyo ganun, pero nag-aalinlangan ka. No? Kaya nakikita ko sa'yo dito parang, siguro it's more on nagkakaroon ka ng thinking of negativity. Hope, wala. Hope, wag naman, no? Sa nakikita ko dito. Wag naman sana. And then also, may pag-aalinlangan. Nakikita ko rin may mga, parang napipigilan ka na gawin o nagawin yung sitwasyon na yun. Yun na nakita ko dito. Siguro, andun ka sa point na you want to structure or you want to rebuild something into your life, pero nag-aalinlangan ka. Napipigilan ka, maaring ganon. Yun na nakikita ko sa dito. Kasi gusto mo naman siya umpisahan, pero hindi ko nakikita why, bakit. No? Yan, baka nagde-delay-delay ka nga. Yung iba naman sa inyo is may tao na nakakaramdam siya ng kalungkutan sa nakikita ko dito, or nahandle yung sitwasyon na may mga sitwasyon na hindi bumabagay sa kanya. Pwedeng relationship mo, hindi nag-fit in kayo, pwedeng yung kaibigan mo, hindi kayo nag-fit in, pwedeng may mga bagay o sitwasyon na hindi bumabagay sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Sa nakikita ko rin dito, may taong pasaway, no? Pasaway siya. Maybe a part of the family, karelasyon o kaibigan, pasaway, may taong pasaway. Tsaka sabi rin dito is, may tao na feeling niya hindi siya welcome in a situation. Yun ang nakita ko dito. Halimbawa, ikaw sa trabaho mo, feeling mo hindi ka welcome. O kaya yung karelasyon mo, feeling mo hindi welcome siya sa'yo. Pwede gano'n or vice versa. O kaya meron kang kaibigan o kasamahan sa trabaho na feeling niya hindi siya welcome in a situation, pwede gano'n. Someone feeling unwelcome. Ganyan nakikita ko dito. May mga tao na hindi, or may tao, ikaw or someone is may taong hindi supportive. Ganyan. Kumbaga may tao na ayaw makipag-cooperate. Pwedeng ikaw ayaw mo makipag-cooperate sa kanya, or someone's ayaw niya makipag-cooperate sa'yo. Ganyan. Sa nakikita ko dito, ingat lang din kasi nagkakaroon ng lack of achievement in a situation. Kasi nga siguro dahil sa pag-aalinlangan mong gawin o aksyonan o umpisahan, no, yung mga bagay-bagay mo sa buhay mo. Yung iba sa inyo, makakaramdam kayo ng pagkainip, pagkabagot, ganyan. Mag-ingat din kayo na, kasi iba dito may pagpapabaya. Hindi ko alam in what way, pero there's a responsibility na pwede mo mapabayaan.
Ingat lang din kung ano yun. May mga rejection na. Parang nire-reject mo yung intuition mo. May mga ayusin ka raw. May mga plano na dapat ayusin na or gawin na at tapusin na. Yun ang sinasabi. Hindi nga Hindi nga siya. Okay. Ang nakikita ko sa iyo is yun nga, puro ka self-doubt sa nakita ko dito. Kasi may mga point ng buhay mo na hindi mo talaga na-actionan. Alam mo, sabi dito, it's up to you to make it happen. If you want to create something into your life, if you want to start a new beginning in life, may mga bagay na kailangan mo nang tapusin, i-let go, umpisahan. No, wag ka mag-self-doubt o wag ka mag-doubt dun sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun o sa sarili mo. Pagtiwalaan mo yung sarili mo na kaya mo at magsasucess ka. Yun ang sinasabi dito. Huwag ka mag-alinlangan tulad ng sabi ko kanina. And then, ang nakikita ko rin dito is expect the unexpected na magkakaroon ka ng problema. Basta palagi ka magtataras sa intuition mo. Magkakaroon ka ng problema siguro related to a business, money, trabaho, or in a relationship. Yun na nakikita ko dito sa iba. Yan, may mga hindi mo aasahan na darating sa'yo. No, yun ang nakikita ko dito. Bago pa siya dumating, kinakailangan mo talagang aksyonan. Kung ano man yun sa buhay mo. Siguro maalam mo na yun. Diba? Kung baga parang nagkaroon na ng red flag o kaya nagkaroon na ng sabi ko kasi ano ka sa intuition mo, diba? Mag-trust ka sa intuition mo kasi sasabihin niya sa'yo yung sign. Kaya sabi ko, di ba, parang merong something na hindi ka nagtatrust sa intuition mo. Sinabi ko na yung una pa lang, di ba? Magtiwala ka sa intuition mo kasi makakatulog yung sa'yo. Pwedeng masave yun. Masave mo yung sitwasyon na yun. Yun ang nakita ko dito sa'yo. Mayroong taong nagigilty. May tao na na-hate niya yung sarili niya. May taong ganun. May hate niya yung sarili niya or magigilty siya. Yun. May tao na nagkakaroon ng hesitation no? Yung tao na to. Pwedeng ikaw or someone may hesitation siya in a situation. Yun. Arigatou namaste, God bless.